Pagkatapos namin dito sa parating to, masasemento na ang buong daanang ito. Lahat ng bato, lahat ng dumi, lahat ng bagay na nasa lupang ito ay matatabunan at magiging makinang na puti ang daanang ito. Hindi to ganito noon. Daanan ito ng mga mangingisda, hawak ang kanilang mga lambat, sila'y tumutungo sa karagatan, habang ang kanilang mga asawa naman ay tumutungo sa palengke para ibenta o ipagpalit ang mga huli nilang isda. Mayroong dating kubo dito kung saan may malalim na balon. Kinailangan naming alisin ang lahat ng ito para sa gagawing daanan. Wala sa aking mga kasama ang nakakaalam nito. Sila lahat ay nagmula sa syudad, pinadala ng gobyerno. Ngunit ako, naaalala ko, 10 o 9 na taon ba yun? O baka naman, hindi talaga nangyari yun. Pangloka. Hello po! Bakit po? Dito sa. Sepang loka. Sabi nila noon, lahat ng bayan ay may kagaya niya. Isang taong pinagtatawanan ng buong bayan. Pero ang sepang lokang ito ay may magandang pangangatawan. Naaalala ko noon sa piyesta ng Santa Clara. Nakita ko siyang sumayaw. Sinubukan siyang pigilan ng mga babaeng sumasayaw. Tinatakpan nila si Sepang Loka habang siya ay sumasayaw. Ngunit, hindi nila mapigilan ang pagsayaw niya. Lahat ng nanonood ay tuwang-tuwa sa pagsayaw nila. Lahat ng lalaki ay nakatitig sa kanyang hita. Lahat ay sumisigaw hanggang nawala na ng tuluyan ang kanyang korona ng bulaklak. Namatay ang tatay ko noong malapit nang magtapos ang giyera sa Pilipinas. Kinailangan tumakbo pa norte ng mga Hapon nung dumating ang mga Amerikano. Lahat ng madaanan nilang bayan ay nagdurusa dahil sa kalupitan nila. Noong paalis na sila sa bayan namin, binombahan nila yung tulay. Tumalsik ang isang malaking peraso nito at natamaan sa ulo si Itay. Inuwi namin ang bangkay niya. Nanlumo si Inay. Wala akong magawa. Bakit? Bakit? Gumising ka, bakit? Unti-unti siyang humina. Bakit? 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 Pagkatapos noon, hindi tumagal, namatay din siya. Ngunit sa gabing iyon, Siguraduhin na nagpasang sahig, Mauricio. Lampasuin mo po, Diyos po Santo. Anong kamalasan para sa mga kababaihan? Ang babae kailangan gawin ng ganito o gawin ng ganyan. Pagkatapos, darating ang buhay. Sa katapusan,
Rascaldo. Gutom na ako. Parati naman. Dali, pumunta ka na doon at maghugas. Pero, ayan, ngayon naman yung pagpapala. Pagpalain ka naman ng Panginoon, anak. Salamat, ina. Kumusta ang trabaho, anak? Tapos na po namin ang daan patungong kami L'Oreal, ina. Bukas ay nagpagpasyahang hindi kukulang sa haba ng 10 talampakan ng aming hukay. Pagkatapos ay iinom. Si Pedro ay meron 3 boteng alak na malakas ang tama para mainitan ang aming mga lalamunan. 10 talampakan, kayong mga bata. Makikinom ka kasama nila? Inay, tinatanong po ba yan? Nasaan pala si Ama? Nasa banyo. Hay, nakatulog na naman siguro. Problema ng mga nagkakaedad na. Ako ngayon di maiwasang antukin. Uupo ako, tapos nalalabang paningin, tapos nakatulog na pala. Patanda na tayo ng patanda. Hay nako anak, sinasabi ko sa'yo, umiwas ka. Ha? Umiwas ka sa alak, masama yan. Naalala ko si Ronaldo, paggewang-gewang sa daan. Ang kanyang damit ay puno ng dugo, at ang kanyang mga mata. Ina! Sinasabi ko sa'yo anak, si Ronaldo. Ina, konti lang naman. Pampawi lang ng pagod. Anong naririnig ko tungkol sa alak? Iyang anak mo, alak-alak. Alak? Uminom ka na pala, anak? Dapat niyong makita yung mga lalaking dinadala sa opisina ko. Gumugulong sa sahig na sobrang kalasingan. Pagkatapos, magmamakaawa. Konti lang naman po. Para makalimot lang ng ilang mga bagay-bagay. Makalimutan? Tapos magmamakaawang magugutom ang pamilya pag nakakulong na sila? Bah! Hala, gumagabi na. Dalhin mo ang lampara anak, kumain na tayo. Isara mo yung butones mo, Mauricio. Sisipunin ka niyan. Halina, kumain na tayo. Lumalamig na ang pagkain. Panginoon, maraming salamat sa pagkain na ihanda. Naway pagpalain mo kami lagi. Amen. Ang sarap! Nga pala, kailangan natin magdala ng kape para sa mga tao sa playa. May hindi magandang nangyari doon. Mga tao hindi mapigil. Lahat nakikiusisa. 2 oras nang inabot namin, mapatigil lang sila. At sabi ko ibabalik ako doon. Anong nangyayari? May mga nagaganap na pala at wala man na akong kaalam-alam. Bakit parang di ako parte ng lugar na ito? Pahingi pa ako, napakasarap nito eh. Anak, ayaw mo na ba? Inay, bigyan mo pa si Danilo. Nga pala anak, kuha ka rin ng inumin mo. Tama na, kumain din kayo ng karne. Ngayon, Mauricio, mula umpisa. Noong umalis ako sa playa, napatahimik na ang mga tao. Itong hapon, nakarinig daw si Elena ng iyak ng sanggol sa kubo ni Sepang Loka habang kumukuha siya ng kamote. Siya'y umuwi at nagluto ng sopas para kay Sepang Loka. Sabi pa nga ni Elena ay nagagalit si Sepang Loka sa mga taong nais tumulong sa kanya. Nakakahiya! Nakakahiya! Pumunta nga si Elena sa kubo. Dala ang niluto niyang sopas at gatas para sa bata. Ngunit wala ang dalawa sa kubo. Hinalughog ni Elena ang buong kubo. Ngunit wala siyang nakita. Tumulong na rin ang iba sa paghahanap hanggang sa may nagsabing pumunta si Sepang Loka sa balon upang maligo at paliguan na rin ang bata. Ano nangyari dito? Ano nangyari? Okay lang, pre. Kanan. Dito, pre. Isang himala kung paano siya nabubuhay at kung paano nabubuhay ang mga anak niya. Oo, malakas siya. O kaya na may pinapalakas siya ng masasama. Patuloy siya nabubuhay habang ang mga anak niya? Aba, matindi. Nakakahiya! Nakakahiya! Siya nga'y hinanap at nakitang nakasalampak sa buhangan ng balon. Hala, at ang bata? Yun ang inaalam ng mga tao. Marahil nandun pa siya sa ilalim ng balon. Bakit ang tagal? Malamig na bangkay na ng aming matagpuan. Marahil ito'y dahil sa rami ng dugong nawala sa kanya. Nakakaloka? Malamig na bangkay? Hindi na talaga siya ganun kalakas. Hindi na rin siya ganun kabata. Wala ka bang kalam-alam tungkol dito, anak? Umalis na kami sa lugar. 1 buwan na ang nakalilipas. Narinig ko nga at nakita ang mga nagkukumpulan na tao doon. Siguro hindi lamang ako interesado. Ginawa namin lahat upang matapos ang trabaho bago gumabi.
Takot kami baka gabihin kami. Ay, nagtatrabaho siya ng mabuti. Balang araw, anak, daan at tulay na ang gagawin mo. Sa araw na yon, patay man ako o buhay pa rin, ipagmamalaki kita. Maging ang Panginoon ay ipagmamalaki ka. Maaari mo ba akong igawan ng kape, ina? Sige. Pagkatapos, gusto kong magpahinga. Bago ako bumalik sa Aplaya, gusto ko muna magpahinga. Ngunit, hinahanap na kaya nila ako dun? Mainit ang kape. Mag-iingat ka. Iabot mo ang krema at asuka sa iyong ama, anak. Akin na ang plato mo. Nilinisan ko na ang hapag at ilalagay sila sa lababo. Nilinisan ko sila pagka-uwi natin galing sa playa. Sa tingin mo ba'y matatagalan sila, Mauricio? Ang balon ay malalim at masikip. Kinakailangan ng maliit na lalaki para malaman kung talaga bang nandun ang sanggol. Maaari bang nasa ibang lugar ang bata? Yung malayo kay Sepang Loka? Wala nang pwede ibang lugar. Nakakahiya! Nakakahiya! Malalaman natin, ina. Malamig doon, kaya mas magandang magdala tayo ng panlawan sa lamig. Ayoko nang pumunta. Mananatili na lamang ako dito at magbabasa. Magbabasa? Paano mo nasabi yan? Hindi dapat ako pinangungulilaan. Nangungulila ang mga tao sa'yo. Kapag wala ka doon, lahat ay magtatanong kung nasan ka. Ina, ang lalagyanan ng kape. Sinasalingan ko na, Mauricio. Anak, pumanhid ka't kunin ang aking panuelo. Kulay asul at nasa itas lamang ng tukador. Mas mabuting dalhin na rin natin ang lampara.